Magandang araw na muli sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muling nagkatipon-tipon na naman upang mag-aral ng kanyang mga salita. Nagpapasalamat din po pala tayo sa katangumpayan ng ginawa nating selebrasyon ng ating ika-23rd anniversary ng JFCM Antipolo. Salamat po sa lahat ng nakiisa sa mga napakagandang mga presentasyon ng mga children, ng mga youth, ng mga kananayan, o lalo na ng mga katatayan. Salamat sa mga milyon-milyon nilang pagta-tithes and offerings. Salamat po sa lahat na nagpagal sa mga youth na halos ginagabi na, halos gabi-gabi andirito para gumawa ng mga dekorasyon. At ganun din sa pangunguna ng ating masipag na pastor at ang kanyang butihing asawa na si Ate Son. Maraming pong salamat. Palakpakan po natin sila. Sige po, tayo po ay datako na sa ating pag-aaral ng kanyang salita, ng salita ng Diyos. Maraming mga magulang po ngayon ay problemado sa kanilang mga anak. Pero kung titingnan lang natin ang mga dahilan kung bakit nagkaganon ang kanilang mga anak, ay matutuntun natin na wala pong dapat ibang sisihin, kundi tayo din mga magulang. Maraming mga magulang ngayon na hinahayaan na nilang nila ang kanilang mga anak na nakababad sa kanilang mga gadgets, sa kanilang mga cellphones. Kahit mga 3 years old pa nga lang po, alam nang mag-cellphones. Pampakalma sa kanila yung cellphone. Pag umiiyak, panooran mo lang sa cellphone, titigil na. O kaya ayaw naman maabala ng mga magulang, kaya bibigyan ng cellphone yung mga anak. Ayaw maabala sa kanilang pag-Facebook. Maraming mga magulang ngayon ay takot po sa kanilang mga anak. Takot silang iyakan, takot silang pagtampuhan. Kaya kung ano ang gusto ng mga anak nila, ay ibinibigay na lang nila. Hinahayaan nila kahit ano, hindi naman nakakabuti sa kanilang mga anak. Yan po ang dahilan kung bakit maraming mga bata ngayon ang matitigas ang ulo. Walang galang sa mga magulang, walang respeto. Mga laki sa layaw, Jeff Rocks. Kung ano ang gusto nila, yun lang ang ginagawa nila. At wala pong ibang dapat sisihin kundi tayong mga magulang dahil kung ano ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. At ito po ang pag-aaralan natin sa umagang ito na pinamagatan natin kung ano ang itinanim. Nahahangin po natin ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Sige po, basahin po natin ang Galacia 6, 7-9. Sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Kung pag-aaralan po natin ang aklat ng Galacia, ay makikita natin dito na sila po ay napasok ng mga bulaang guro, mga Judaizer. Sila po yung grupo ng mga Hudyo na Kristiyano na iginigiit na ang mga hintil na nagiging Kristiyano ay dapat ding sumunod sa batas ni Moises, yung katuruan, tulad po ng pagtutuli, bago sila maging bahagi ng simbahan. Sila ang mga taong nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ritual at mga gawa sa lumang tipan. At ito po ay taliwas sa turo ni Apostol Pablo na ang sabi niya ay kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya
at pananampalataya kay Kristo. Nahulog sila sa maling turo na itinuro sa kanila ng mga Judaizer. Ito po ay isang maling turo ayon kay Paul. At ito po ay may epekto maging sa ating mga buhay. Kaya po kapag mali ang aral na ating tinanggap, ay mali ang ating paniniwalaan at mali rin ang ating maisapamumuhay sa ating mga buhay. Kaya po, ang nangyari sa iglesia ay ganito po. Ganito ang nangyari sa iglesia. Yun nga pong tamang aral ay hindi natin maipamuhay. Ibig sabihin, tama naman ang ipinapangaral sa atin, pero kung ano-ano ang ginagawa natin sa ating buhay. Ganito po ang nangyayari sa mga taga-Galacia. Kaya nga sabi ni Paul sa kanila, huwag ninyo linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. At ano po ang katotohanang itinuturo sa atin ng Biblia? Tungkol sa sinabi ni Apostol Pablo na kung ano ang ating itinanim ay siyang ating aanihin. Una po, ito ay alituntunin ng buhay na hindi nagbabago. Sabi nga po sa Galatians 7, huwag niyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Isinulat ito ni Paul sa mga taga-Galacia upang itama ang mga maling aral na nakalusot po sa kanilang simbahan, sa kanilang church. Sila ay nailigaw ng mga huwad na guro. Nais ni Paul na maunawaan nila na ang pagtalikod sa tunay na ebanghelyo ay magkakaroon po ng malubhang kahihinatnan. Kapwa sa buhay na ito at sa walang hanggan. Ang talatang ito ay isang matinding babala po tungkol sa personal na pananagutan at ang mga kahihinatnan ng mga aksyon o gawa. Sinasabi dito ni Paul na mga tao ay madalas nalinlang sa pag-iisip na maaari nilang takasan ang natural at espiritual na mga kahihinatnan o sasabihin ng kanilang mga pagpili. Walang sino man ang maaaring linlangin o lokohin ng Diyos. Nakikita po niya lahat, pati ang mga nakatagong motibo sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip. Maaring subukan ng tao na mamuhay ng pagkunwari. Yung nagpapakitang matuwid sa labas, habang lihim na nabubuhay sa kasalanan, ngunit hindi niya po madadaya ang Diyos. Inihalin tuloy ito ni Paul sa pagsasaka. Ang isang tao ay umaani ng kanyang itinanim kung paanong ang isang magsasaka ay hindi maaring magtanim ng trigo at umasang umani ng mais. Ang mga tao ay hindi maaring mamuhay ng makasarili o makasalanan at umasa na tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang bawat po pagpili natin sa buhay ay humahantong sa isang kaukulang resulta. Kung paano ang masamang pagpili ay nagdudulot ng masamang resulta, ang katapatan naman at pagsunod sa Diyos ay humahantong sa pagpapala at walang hanggang gantimpala. May alituntunin ang buhay na umiiral, ano man ang ating kalagayan, katayuan, o paniniwala. Ito ang alituntunin ng pagtatanim at pag-aani. Kung ano ang tinanim ay siyang ating aanihin. Sa ilalim ng prinsipyong ito, anuman ang ating ginagawa sa kasalukuyang buhay, ay may tiyak na bunga sa hinaharap. Dito man sa buhay na ito, o sa walang hanggan. May ginagawa po tayo sa ating buhay. May ginagawa tayo bilang mga magulang, may ginagawa tayo bilang mga anak, may ginagawa tayo bilang mga empleyado, at may ginagawa tayo bilang mga kabahagi ng iglesia. At sa lahat ng ginagawa natin ito, ay tiyak na mayroon itong bunga na aanihin balang araw kapag nagtanim tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti. Kapag nagtanim tayo ng masama, ano ang aanin natin? Kasamaan din. Kaya ang
At sa pagtatanim po ay mayroong dalawang bagay na mahalaga. Meron pong bagay na mahalaga sa pagtatanim. Dalawa. Sa matagumpay na pagtatanim ay mayroong dalawang bagay na mahalaga. Una po, ang binhing itinatanim. Ayon po dito sa unang Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang inilalarawan po dito ni Pedro ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tulad ng binhing hindi nasisira. Ito'y buhay at walang kamatayan. Ito'y hindi lumilipas, hindi kumukupas. Totoo ang salita ng Diyos noon at totoo pa rin ang salita ng Diyos hanggang ngayon. At totoo ang salita ng Diyos hanggang sa maiganap niya ang kanyang layunin. At ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na isilang na muli ang isang tao. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin tayo mula sa lumang pagkatao patungo sa bagong pagkatao. Mga kapatid, sa gitna ng pagdurusa at pagsubok, ay ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya kung sino sila sa harap ng Diyos. Sino sila? Sila yung mga ipinanganak na muli. Hindi sila basta nireforma lamang o inayos. Sila ay ginawang bago, isang bagong nilalang. Ang kaligtasan ay hindi simpleng pagbabago ng ugali. Hindi ito sa sariling pagsisikap ng tao. Hindi po ito resulta ng relihiyon o gawa. Ito ay isang himala ng Diyos. Isang bagong buhay na ang Diyos mismo ang nagbibigay. Kapag sinabi ng Biblia na tayo ay ipinanganak na muli, ibig sabihin nito ay may pagbabago, radikal na pagbabago. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, ngayon ay buhay na kay Kristo. Wala po tayong maiambag dito maliban sa ating kamatayan. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat. Ang pisikal na kapanganakan ay nagmumula sa binhing nasisira. Ibig sabihin, ang buhay natin dito sa lupa ay may hangganan, marupok at tiyak na magwawakas sa kamatayan. Walang tao po ang makakaiwas sa pagkabulok ng laman. Ngunit, ang bagong kapanganakan ay mula sa isang binhi na hindi nasisira. Saan po ito nagmumula? Sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang kamatayan. Hindi nga po ito nagbabago, hindi kumukupas. Ang mabuting balita ni Kristo ang nagdala sa atin ng bagong buhay. Tulad po nga sinabi sa Roma 10, talatang 17, kaya ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang salita ng Diyos ay hindi lang pinagmumulan ng ating pananampalataya, kundi ito po ang tagapagtaguyod din ng ating spiritual na buhay. Ito ay buhay at aktibo na gumagawa sa atin, na humuhubog sa atin ng higit at higit sa larawan ni Kristo. Hindi tulad ng lahat ng bagay sa mundong ito na napapailalim sa pagkabulok at pagbabago. Ang salita ng Diyos ay nabubuhay at nananatili magpakailanman. At walang hanggang salita ito ay ang pundasyon ng ating pananampalataya at ang pinagmulan ng ating buhay. Ito ay hindi matitinag. Ito ay maaasahan at hindi mawawala. Ang sabi nga po sa Isaiah ay, ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen po?
Pero bakit sa loob ng iglesia, parehas na salita ng Diyos ang naririnig, pero may mga nababago at hindi nababago? Totoo ba ito? May lumalago at hindi lumalago. Kahit matagal na tayong dumadalo, maraming aral na tayong narinig, pero bakit ang madamot ay madamot pa rin? Ang magagalitin ay magagalitin pa rin. Di po ba? Sarili pa rin ang iniisip. Bakit ang matampuhin? Matampuhin pa din. At alam niyo po ba, ang mga matatampuhin ang madalas umaalis sa isang iglesia. Matampuhin po. Parang feeling nila ay na-out of place sila. Hindi sila napapansin, umaalis na lang. At naghahanap na lang ng iba. Bakit ang iba may bisyo? Nagpapatuloy pa rin sa bisyo. Dati stick lang ng sigarilyo, ngayon naka-vape na, vape. In-upgrade lang. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Diyos na buhay at walang kamatayan na sukat sanang magbago sa atin ay hindi po naitatanim sa ating puso. Kapag hindi natin handang isagawa yung salita ng Diyos na ating narinig. Kaya nga kahit gaano pa karami yung ating narinig na salita ng Diyos, pero wala tayong kabalak-balak na sundin ito, ano po mangyayari mga kapatid? Sinasayang lang natin ang ating mga panahon. Sinasayang lang po natin. Sapagkat hindi mahalaga kung ano o gaano karami ang ating nalalaman. Kahit kabisado mo pa word by word ang Biblia. Kahit kabisado mo pa lahat to. Kahit memorize natin lahat. Ang mahalaga ay kung ano ang ating ginagawa sa buhay na ito. Hahatulan tayo ng Diyos hindi sa dami ng ating mga nalalaman, kundi sa kung ano ang ating ginawa. Amen po? Dahil kung ano ang ginagawa natin, yun ang ating itinatanim. So ano pa pong uri ng lupang tinataniman? Sa Galatia 8, 6:8. Kahit yung ano na po, nakapula. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung sa laman pa pala ito. Lupang tinaniman, tama po. Ang Diyos po ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, ay yun din po ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan po ang aanihin niya. Ngunit, kung ang Espiritu ang sinusunod ng isang tao, ay matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Sa mga magsasaka po ay mahalaga ang lupang kanilang tinataniman o tataniman. Binubungkal nila ito, lininilis nito, tinatanggalan ng mga damo para maging mataba po ang lupa. At dito sa talatang ito ay may dalawang uri po ng lupang tinataniman. Una po, sabi dito, ang sinumang nagtatanim para sa sarili niyang laman, at ang ikalawa ay yung nagtatanim para sa Espiritu. At mula dito ay makikita natin kung gaano katiyak, kung ano ang nagiging bunga ng bawat isa sa kanila. Kung ang tinanim natin ay para sa ating sariling laman, ang aanihin natin ay pagkabulok sa laman. At kung magtatanim naman tayo para sa Espiritu, ang aanihin naman natin ay buhay na walang hanggan. Tingnan po natin ang pagtatanim sa laman.
yung pagtatanim sa laman. Sa Galatia 5, talatang 19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad dito. Ano sabi dito? Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Very visible po dito kung ano ang mga gawa ng laman, di po ba? Pakikiapid. Madalas pong ipinapaalala ng mga apostol sa mga Kristiyanong hintil na huwag makiapid. Noon po kasi ay bahagi ng pagsamba ng mga pagano ay ang pakikipagsiping. Ginagawa nila ito noon. At maging sa panahon natin ngayon ay ginagawa na lang pong itong normal ng mga tao. Nagkakilala lang sa social media. Nangyayari na ang hindi dapat mangyari. Makikita po natin ito madalas sa news. Nirereklamo ng babae si lalaki. Pero bakit siya sumama doon? Alam naman niya kung anong ginagawa doon sa lugar na yon, di po ba? Sa social media lang po sila nagkakakilala. Napakadali na po ngayon. Tandaan po natin na ang kasalanan ay kasalanan. Kasalanan po ba ang sex outside marriage? Yung mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ano po ito? Mga kasalanan po ito noon at hindi po ito nagbabago. Kasalanan po pa rin po ito hanggang ngayon. Sabi nga po ng Panginoon na ang sinuman na tumingin sa isang babae na may pagnanasya, siya ay nagkasala na ng pakikiapid. Ano pa po? Kahalayan, kalaswaan. Halimbawa po sa pananamit. Ang mga tao noon, kung manamit ay pahabaan ang damit nila. Ngayon po, paiksian na. Minsan nga po, nakakita ka naglalakad, maiksi ang suot, ganun pa ng ganun, no? Susuot ng maiksi, higitin pa baba. Di mo ba? Ano pa po? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po lahat ng Diyos-Diyosan ay yung mga ribultong kahoy o simento na yari ng gawa ng kamay ng tao. Marami pong uri ng Diyos-Diyosan. Maraming kaagawang Diyos sa ating buhay. Halimbawa, yung cellphone, gadget. Maaari ba itong maging Diyos-Diyosan? Pwede po, kung ito'y lagi nating hawak, lagi nating inaantay, lagi tayo may inaantay na tawag o message, lagi nating parang lagi tayo may inaabangan. Yan lagi nating hawak. Pwede po bang maging Diyos-Diyosan natin ang ating mga salapi? Pwede po. Pero ibig sabihin, hindi po masama ang salapi. Sabi nga po dito sa 1 Timothy ay, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng kasamaan. So ano po masama? Yung pag-ibig sa salapi. Hindi po ito nangangahulugan na ang salapi mismo ay masama. Sino po dito ang hindi kailangan ng pera? Wala, di ba? Kailangan natin lahat ang pera. Lahat po tayo nangangailangan nito. Ibig sabihin po, ang labis na pagnanasa o pagmamahal sa pera ay ang pinagmumulan ng kasamaan. Ang paghahangad po ng kayamanan ay maaaring humantong sa ibang-ibang masamang gawain, tulad ng pagnanakaw, pandadaya, at pagsasamantala sa kapwa.
ang pag-ibig sa kayamanan ay nagiging isang alipin sa ating buhay na nagiging dahilan na mas mapalayo tayo sa Diyos. Amen po? Ano pa po? Pagkapuot, pag-aaway-away, gusto natin laging makaganti, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi. Lahat po ito ay gawa ng laman. Pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya. Ngunit sa ating pagsasaya ay dapat nasisiyahan din po ang Diyos. Amen po? Kung nakikisaya tayo sa mga hindi mga nanampalataya sa isang handaan na mayroong inuman, nagsasayawan ng malalaswa, nagkakanta ng malalaswa, nasisiyahan po ba ang Diyos dito? Tayo lang po ang nasisiyahan, di ba? Pero ang Diyos hindi po nasisiyahan. Kaya nga po sa ating pagsasaya ay dapat isama natin ang Diyos. Dapat natutuwa din siya. Amen po? At ang susunod po ay yung pagtatanim sa laman. Sa Galatia 6, 1-6. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang paggagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na ninyang hihambing pa yon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ito po ay para sa ikabubuti ng mga nahulog sa kasalanan. Ang unang responsibilidad na binanggit po dito ni Apostol Pablo ay yung gawin natin ang magagawa natin para sa ikabubuti ng mga kapatid nating nahulog sa kasalanan. Lahat naman po ng Kristiyano ay nagkakasala pa rin, di po ba? Pero ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung mga Kristiyano na nakagawa o patuloy na gumagawa ng kasalanan, lalong-lalo na kung hindi pinagsisisihan. Ito yung mga kasama natin na sa halip na yung ini-expect nating makita ay ang bunga ng Espiritu, tulad ng pag-ibig, katapatan, pagpipigil sa sarili. At sila rin yung nakay Kristo na at dapat sana ay hindi na naghahari ang mga makasalanang pagnanasa sa kanila. Pero sa halip na ganun ang makita, ay nagiging obvious pa rin ang works of the flesh, tulad ng sexual immorality o idolatry, paglalasing, o anumang bisyo na patuloy na ginagawa. So anong dapat gawin? Tulungan natin silang manumbalik sa pamamagitan ng pagtutuwid sa kanila. Sa pagdidisiplina po sa taong nagkasala, ang layunin po rito ay hindi para ipahiya, hindi para parusahan. Restoration po para manumbalik siya sa relasyon niya sa Diyos at sa mga taong nagawa niya ng kasalanan na may pagsisisi at pagpapatawad. At sino daw po ang dapat gumawa nito? Hindi lang po ito trabaho ng mga pastor. Hindi lang po ito trabaho ng mga elders, ng mga leaders ng church. Pero sino ang sinasabihan dito ni Pablo na tumulong? Lahat po tayo, lahat kayong pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Yung mga taong lumalakad o namumuhay sa Espiritu at nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, lahat po ng Kristiyano. Bawat membro ng church ay inaasahan na tumulong sa pagdidisiplina sa abot ng ating makakaya.
at sa pakikipagtulungan siyempre sa mga leaders ng church. Kaya nga kung may mga kapatid tayo na hindi na dumadalo o nagkakasala at hindi nagsisisi, may responsibilidad po tayong lahat na ipag-pray sila, kausapin kung makakausap, at ipaalala sa kanila ang mabuting balita para sila ay mapanumbalik sa Panginoon. Magtulungan po tayo mga kapatid sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad natin ang utos ni Kristo. Ano ba yung utos ni Kristo? Magmahalan, ibigin natin, mahalin natin ang ating kapwa. Gaya ng ating sarili. Ito po kasi yung pangalawang pinakamahalagang utos niya ng Panginoong Hesus. Ano yung unang pinakamahalagang utos? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong ating kaluluwa. Kapag tayo ay tumutulong sa iba, ito po ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, di po ba? Siyempre, nasusunod natin yung utos ng Diyos. Marami pong paraan ng pagtulong at gawin. Kaya nga po, gawin natin ito sa abot ng kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, much is given to us, much is also required from us. Marami ang pinagkakalob sa atin at marami rin ang hinihingi sa atin. Kaya po dapat tayo ay nagtutulungan. At dapat din pong suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Napakahalaga po o importante ng self-examination ng lahat ng ating mga ginagawa. Lahat ng ating iniisip. Bakit po? Kasi para maging aware tayo sa mga kasalanan na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Kasi yung sinusunod nating buhay ay para sa walang hanggan. It's either sa langit o sa impyerno. Dalawa lang po na ang patutunguhan natin. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. At ano ang dapat gawin kung hindi mabuti ang ginagawa? Magsisi ng kasalanan. Humingi ng tawad sa Diyos at talikuran ang kasalanan. Magkaroon po ng reformation sa buhay na ito. Ito po ang dapat nating gawin araw-araw. Ang siguruhin na tayo ay nasa tamang landas na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag na nating ihambing ang ating sarili sa gawa ng iba. Bakit po? Dahil ang pananagutan ng bawat isa ay sa kanyang sariling gawain. At sa verse 6, anong sabi? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi po madali ang kanilang ginagawa. Katulad po ni Pablo, Apostol Pablo. Mahirap, maraming hirap ang kailangang tiisin upang maipangaral lamang ang salita ng Diyos. Kaya nga po ang inaasahan ni Paul dito sa kanila na pagmalasakitan nila yung kanilang mga tagapagturo na gagawin nila ng mabuti yung mga tagapagturo nila, pero sa halip ay nagsasalita pa rin sila laban sa kanilang tagapagturo. Ganon din po tayo. Sa halip na unawain nating mabuti, bakit sila nagagalit? Bakit sila nagagalit sa mga nagtuturo sa kanila? Siguro, nasasaktan sila dahil tinatamaan sila. Pailag-ilag pa sila. Sasabihin, nagtuturo pa sa iba. Hindi ako yun, si ano yun. Di po ba?
Yun ang pakiramdam nila. Yung lagi silang tinatamaan. Kaya nga po ang babala dito ni Paul ay ang lahat ng gumagawa ng ganito ay hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Sino po ang mga kausap niya dito? Mga Kristiyano po. Kaya nga po may babala eh. Kaya iwaksi po natin ang pagtuturo na kapag Kristiyano ka na, ay hindi ka na mapapahamak kahit ano pa ang gawin mo. Hindi po yun ang itinuro ng mga apostol. Sapagkat malinaw na sinabi ni Paul na kapag nagtatanim tayo para sa laman, ang aanihin natin ay pagkabulok mula sa laman. Ganon din pag nagtatanim tayo para sa Espiritu, aanihin natin ay buhay na walang hanggan. So ano naman po ang pagtatanim sa Espiritu? Sabi po dito sa yung pula na lang po. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito po ay nagbibigay din sa pagkakaiba ng pagtatanim sa laman at pagtatanim sa Espiritu. Yun nga po, ang sabi, ang pagtatanim sa laman ay nagbubunga ng pagkasira, samantalang ang pagtatanim sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Maging matyaga po tayo sa pagtatanim ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag tayong sumuko sa mga pagsubok at tandaan natin na ang ating pagsisikap ay hindi po magiging walang kabuluhan. May naghihintay pong gantimpala sa atin kung patuloy tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang pagtatanim ng mabuti ay hindi po madali. May mga panahon na tayo ay mapapagod o matukso na sumuko. Ngunit mahalaga po na magtiwala tayo sa pangako ng Diyos na aanihin natin ang bunga ng ating ginagawa sa takdang panahon. Ang pagtatanim sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Dapat tayo magsikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maglingkod sa Kanya ng buong puso. At sino naman po ang nagtatanim para sa Espiritu? Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang talatang ito po ay tumatalakay sa pakikibaka sa pagitan ng laman at Espiritu at ang pangangailangan ng mga mananampalataya na lumakad sa Espiritu upang madaig ang mga pagnanasa ng laman. Ito ay upang tugunan ang isyu ng legalismo at ituro sa kanila ang tunay na kalayaan na nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Binibigyan din po dito ni Paul ang kahalagaan ng pamumuhay ayon sa banal na Espiritu, taliwas sa pagsuko sa makasalanang kalikasan ng laman. Ipinapakita dito ang patuloy na labanan sa kinakaharap ng mga mananampalataya sa kanilang Kristiyanong paglakad habang kinakaharap nila ang mga tukso at pagnanasa ng laban habang nagsumikap na mamuhay sa paraang nagpaparangal sa Diyos. Ang church po kasi sa Galacia ay labis na naimpluwensyahan nga po ng mga Judaizer na nagturo na ang pagsunod sa kautusan, partikular na nga po ang pagtutuli, ay kailangan para sa kaligtasan. At mahigpit pong natinutulan ni Pablo ito. Ang maling aral na ito na dinidiin ng kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at ang mga mananampalataya ay inaaring ganap sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan.
Ang laman po na sinasabi dito ay kumakatawan sa mga makasalanang kalikasan ng sangkatauhan na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga makasariling pagnanasa at moral na katiwalian. Ang espiritu naman sa kabilang banda ay kumakatawan sa presensya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya na nagbibigay daan sa kanila na mamuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang dalawa po ay magkasalungat sa isa't isa na naglalarawan ng likas na salungatan sa pagitan ng mga pagnanasa ng laman at ng espiritu. Para silang Israel at Iran, para silang Russia at Ukraine, magkalabang bansa, hindi magkasundo. Naggigerahan silang dalawa. Sabi nga po sa verse 18, kung kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Nilinaw po ni Paul dito na hindi na tayo maililigtas ng batas at hindi tayo maaaring gawin nitong matuwid. Sa halip, ang Espiritu ang nagpapabago sa atin at nagbibigay sa atin ng daan na mamuhay sa pagsunod sa Diyos. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagsisikap na sumunod sa mga tuntunin. Ito ay tungkol sa pagsunod sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya nga po, kung pinamumunuan ka ng Espiritu, ay hindi mo na kailangan ang batas na gagabay sa iyo. Binabago ka ng Espiritu mula loob, palabas, na umaakay sa iyo upang mamuhay na isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Maraming tao ngayon ang nakikipaglaban sa legalismo. Pakiramdam nila ay dapat nilang sundin ang mga listahan, mga tuntunin o batas ng relihiyon upang tanggapin ang Diyos. Iniisip nila na ang biyaya ay nangangahulugan na maaari silang mabuhay kahit ano ang gusto nila. Ang tunay na pamumuhay Kristiyano ay pinamumunuan ng banal na Espiritu, hindi sa sarili. Sa halip na umasa sa sarili nating pagsisikap, ay magtiwala po tayo sa banal na Espiritu na baguhin tayo. Kaya dapat tayong aktibong makinig at sundin kung anuman ang sinasabi ng banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. At malinaw na sinasabi ni Paul na kung tayo ay namumuhay sa laman, tayo ay makalaman. At kung namumuhay tayo sa Espiritu, tayo ay espiritual. Hindi po pwede na namumuhay tayo sa Espiritu, pero yung ginagawa natin ay laban sa gusto ng Espiritu. Di po ba? At mayroon pong pagkakakilanlan kung sino ang mga namumuhay sa Espiritu. Sabi po dito sa Galatia 5, sino ang nagtatanim para sa Espiritu? Subalit ang pagbunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalangan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Inilalantad po dito ni Paul ang kanilang kalagayan. Para kay Pablo, sila ay mga karnal, yung mga taga-Galacia po. Dahil sila ay mga palalo at mayroong inggitan sa kanila. Hindi po ganito ang inaasahan sa mga nakipag-isa na kay Kristo. Maaari ba na ang isang nakipag-isa na kay Kristo ay maalipin pa na isang salaman? Pwede po. Pwede ba na sa loob ng iglesia ay meron pa ding pag-aaway-away? Pwede po. Pero hindi dapat. Di po ba? Hindi po ganun ang inaasahan sa mga nakipag-isa kay Kristo.
Kaya nga po ang sabi ni Paul ay ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Dapat po tayo ay maibigin sa ating kapwa. Mapagpasensya sa mga pagkakamaling nagagawa ng iba. Dapat tinutulungan natin ang mga nangangailangan. Di po ba? Kagalakan, dapat kahit napapagod na tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, ay masaya pa rin tayong naglilingkod sa Kanya. Di po ba? Kapayapaan, kahit ang bigat-bigat ng problema at pagsubok na nararanasan natin, ay napapapayapa pa rin tayo. Nakakatulog pa rin tayo ng mahimbing, naghihilig pa. Pagtsatsaga na kahit hindi inaasahan ang mangyayari sa atin, na kahit matigas ang ulo ng tinuturuan natin, ay matyaga pa rin tayo nagtuturo sa kanila. Ano pa po ba yung iba? Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanhunan, at pagpipigil sa sarili. Malinaw po ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa pagtatanim sa laman at pagtatanim sa espiritu. Ang pagtatanim sa laman ay pagtatanim ng bulok na binhi sa nakalalason na lupa at walang mabuting maidudulot ito kundi kapahamakan. Tayo ay nagtatanim sa laman kung tayo ay namumuhay ayon sa nasa ng laman. At ang bunga nito ay kamatayan. Ang pagtatanim naman sa espiritu ay pagtatanim ayon sa inihayag ng kalooban ng Diyos na nakalulugod sa Kanya. At ito ay nagreresulta ng bunga ng espiritu na nakikita sa ating pamumuhay. At pangalawa po, kung ano ang katotohanang itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa sinasabi ni Apostol Pablo na kung ano ang ating itinanim ay siyang ating aanihin. Ito ay nagsisilbing babala sa bawat isa sa atin. Sabi po dito sa Galatians 6:7, huwag niyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Dito po ay nagbabala si Paul sa kanila dahil nga po sa nahulog sila sa ibang mga turo na itinuro sa kanila ng mga Judaizer na ganun nga po sa pamamagitan lang po ng pagsunod sila sa kautusan ni Moises ay para sa kanila na kapag nagawa nila yon ay magiging matuwid sila sa Diyos at sila ay maliligtas. Ang paniniwala nila na kahit nabubuhay silang makalaman, ay ligtas na sila. Pero sabi ni Paul, sila ay nalilinlang. Dinadaya nila ang Diyos. Kaya po kalinlangan na sinasabi nating Kristiyano tayo, pero tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Linililang po natin ang Diyos. Kalinlangan po yun. At ganito rin po ang sinasabi ng Panginoon Hesus sa Matthew 7:16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang mensahe pong ito ay hindi lamang babalalaban sa mga huwad na propeta, kundi paalala din po ito sa atin na ang ating tunay na pananampalataya ay namumunga ng kabanalan. Makikilala din natin kung sino ang namumuhay sa laman at kung sino ang namumuhay sa espiritu. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesus dito, mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Kapag nagtanim po tayo ng mangga,
ano po ang ating aanihin? Akala ko santol eh. Siyempre, mangga. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito na imposibleng umaani tayo ng masama kung ang itinatanim natin ay mabuti. Di po ba? At imposible na umaani tayo ng mabuti kung itinatanim naman natin ay masama. Kaya nga po kung ini-expect ng gumagawa ng masama na pagpapalain siya ng Diyos, ay hindi po mangyayari yun. Malabo pong mangyayari yun. At ang banal na espiritu naman ay mabuti na kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Hindi tayo itutulak ng banal na espiritu para sa kasamaan. Ito po yung babala ni Paul sa mga Kristiyanong nalilinlang. Ano kung gayon ang marapat na gawin? Sabi po sa una, sumunod. Ano kung gayon ang marapat na gawin? Huwag tayong palinlang. At pangalawa, huwag nating tuyain ang Diyos. Sabi dun sa una, tayo ay nalilinlang ng ating mga palsong pag-asa. Yung palsong pag-asa po yan, yung iba po kasi ang akala, pag naging Kristiyano ka, yayaman ka. Pag naging Kristiyano ka raw, gagaling ka na sa iyong malubhang sakit. Hindi po ito ang pangako ng Diyos. Hindi po. Ang pangako ng Diyos ay sa walang hanggan. Doon sa walang hanggan, wala nang sakit, wala nang hirap. Pero habang andito pa tayo sa mundo, mararanasan po natin ang kahirapan at kasakitan. Amen po? Isa pa po, hindi pa tapos. Yung mga pisikal na anyo ng pangrelihiyon at ng ating emosyon na sa halip na tayo ay pangunahan ng salita ng Diyos, nililin lang natin ng ating mga sarili kung iniisip natin na hindi mahalaga kung ano ang ating itinanim. Kung inaakala natin na mahalaga lang yon, ay yung tingin nating mabuti sa atin. Mahalaga po ang lahat ng ating ginagawa. Dahil dun tayo bibigyan ng gantimpala ayon sa ating ginawa. Amen po? At pangalawa, huwag nating tuyain ang Diyos. Hindi mananahimik ang Diyos o mapapahiya kaya dahil lamang sa kawalan ng interes ng tao at pananampalataya ng tao. Ang mga espiritual na bagay ay hindi kailanman magagawa ng mga makalaman, yung karnal. Ang hindi na bago ay hindi makakapamunga ng bagong buhay. Hindi po natin madadaya ang Diyos. So ano po ang katotohanan itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa sinabi ni Paul na kung ano ang ating tinanim ay siyang ating aanihin? Una po, ito ay alituntunin ng buhay na hindi nagbabago. At ang yung pangalawa, ito ay nagsisilbing babala sa bawat isa sa atin. At sa ating pong pagtatapos, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang Diyos ay makatarungan at ang kanyang mga salita ay ating maaasahan. Ang panahon ng pag-aani ng mga bunga ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit na ginawa para sa Panginoon ay maaaring hindi pa napapanahon. Ngunit tulad ng karaniwang pagtatanim, ay mayroon ding panahon na ito ay ibabalik ng Diyos sa atin. Huwag po mabahala at mapagod sa paghihintay ng bunga ng mga pinagpapagalan natin. Tiyakin lamang natin na ang ating ibinunga ay bunga ng banal na Espiritu. Tsak naman natin na ang Diyos ay makatarungan. Ang siyang magkakaloob sa atin ng mga bunga ng ating mga pinagpagalan at inaasahan. Siya ang nagsabi na kung ano ang itinanim, yun ang ating aanihin.
Maraming salamat po at nawa po ay may natutunan tayo sa ating napag-aralan ngayon.